malapit na aksyon sa customs check. Higit 6 na bilyong smuggled na sigarilyo na sabat ng BOC sa unang 5 buwan ng 2026. BOC katuwang ang law enforcement agencies sa pagsugpo sa smuggling sa ilalim ng whole-of-government approach. Milyong pisong halaga ng shabu sa mga parcel at makina na harang sa NAIA at Pasay Cargo Hub. Masangsang na amoy mula sa higit 100 containers ng nabubulok na kargamento sa Subic. Agad na aaksyonan ng bagong district collector. Top Importers Office, itinatag ng BOC para pabilisin ang transaksyon ng top 2,000 revenue-generating importers sa bansa. 8 pillars of reform ng BOC, inilatag bilang roadmap tungo sa modernisasyon. Mga kawani ng Collection District 10 at Port of Iloilo, nagtagisan sa pickleball at table tennis. Magre-retiro kawani ng customs pinarangalan sa isang espesyal na send-off ceremony. Mga sumpong laban sa nangungutong, fixer at smuggler, walang lusot kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Hassle-free travel, alamin kung paano gamitin ang mga self-check-in counter sa NAIA. At mga kawani ng Port of Batangas, Iloilo at CDO, binigyang pugay dahil sa record-breaking na April collections. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisibing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan! Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kontra smuggling, pinaigting pa ng Bureau of Customs at law enforcement agencies ang kanilang whole-of-government approach laban sa iligal na sigarilyo. Mula Enero hanggang nitong unang linggo ng Mayo, pumalo na sa mahigit 6.5 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na kontrabando sa buong bansa. Hindi pa kasama riyan ang mga bagong naharang nito lang nakaraang linggo, gaya ng 40 milyong pisong smuggled na yosi sa Negros Oriental at mahigit 5 milyong pisong puslit na sigarilyo sa Taytay, Palawan. Narito ang report. Nakakahunpa at nakasilid sa plastic. Ganyan na abutan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang mga taga Bureau of Customs sa Port Puerto Princesa at iba pang law enforcement agency ng pamahalaan ang mga iligal na sigarilyo sa warehouse na ito sa Taytay, Palawan nitong May 15. Isa lang ang warehouse na yan sa 3 sabay-sabay sinalakay ng mga otoridad para masamsam ang mga iligal na sigarilyo. Mahigit 5.4 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasabat sa 3 warehouses
warehouse, 2,050 reams at 148 master cases ng mga sigarilyo ang nakumpiska nila. 3 suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. May nakumpiska rin na mahigit 104,000 pesos cash. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization Act ang mga nahuling suspect. For delivery naman na ang nasa 700 master cases ng illegal na sigarilyo ang naharang ng Philippine Coast Guard sa Basay Negros Oriental. Nakasakay na sa bangka ang mga kontrabando nang ma-intercept nitong May 16. Aabot sa 40 million pesos ang halaga ng mga sigarilyo na lahat ay may unauthorized tax sales. 10 individual ang naaresto sa operasyon na hawak na ngayon ng Philippine National Police. Nito namang May 20, nasa 6 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine Coast Guard sa Dumaguete Port. Bukod sa sigarilyo, mayroon ding mga damit pang ukay-ukay. Lahat yan ay nakalagak sa isang truck na papunta sanang Siquijor. Hawak na ng Bureau of Customs ang mga item. Sa isang police checkpoint naman, nitong May 17 sa Barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte, nasabat ng mga tauhan ng Lanao del Norte Police Provincial Office ang nasa 1.12 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Ayon sa mga pulis, pinara raw nila ang isang sasakyan at nakitang hindi naka-seatbelt ang driver nito. Wala rin daw maipakitang ORCR ang driver. Habang tinetiketan, dito na raw nila napansin ang mga kahon sa loob ng sasakyan ng driver. At nang buksan, dito na nadiskubre ang mga umano'y smuggled na sigarilyo. Agad nakipag-ugnayan ng PNP sa Bureau of Customs, kaugnay sa pagkumpiska at inventory ng mga naturang sigarilyo. Nakatakda ring i-turn over sa customs ang mga nakumpiska. After turn over to us, gagawa namin ng report and recommendation signed by our collector and it will be forwarded to the district office to Cagayan de Oro for proper disposition po. Hawak na ngayon ng Kapatagan Municipal Police Station ang nahuling driver. Nito namang April 21, 2026, nasabat ng mga otoridad ang nasa mahigit 16 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Malabang, Lanao del Sur. Nakalagak sa 3 abandonadong truck ang mga kontrabando at nakatago sa ilalim ng mga kargang nyog. Na-turn over na sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo at patuloy ang investigasyon kaugnay nito. Kasama naman ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga nitong May 15 na intercept ng CIDG ang mahigit 3.8 million pesos na halaga ng smuggled na mga yosi sa Barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Bitbit yan ng isang lalaki. Wala umanong maipakitang kaukulang mga dokumento ang suspect ng harangin ng mga otoridad. Batay sa datos ng BOC Intelligence Group, nasa 168 operations na ang ikinasa ng ahensya ngayong taon mula Enero hanggang nitong May 8 laban sa pagpupuslit ng mga ilegal na sigarilyo, kung saan umabot na sa mahigit 6.5 billion pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Aabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng hinihinalang sabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Ang droga na mula raw sa Uganda, itinago sa loob ng mga parte ng makina. Ayon sa BOC na iya, nasa mahigit 1.2 kilos o 1,234 grams ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride ang narecover mula sa 2 parcel na idiniklarang auto gear bearings o machine parts. Tinatayang nasa 8.3 million pesos ang standard value ng mga kontrabando. Dumating sa bansa noong Marso ang shipment mula Uganda at nakakonsign umano sa isang recipient sa Cavite bago ito isinilalim sa physical examination ng mga otoridad noong May 19. Agad namang itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasabat na illegal na droga para sa laboratory examination at kaukulang investigasyon. Ayon sa Bureau of Customs, bahagi ito ng pinaigting na border protection at kampanya kontra drug smuggling sa mga paliparan at logistics facilities sa bansa. Sa ilalim pa rin ang whole-of-government approach sa pagsugpo sa drug smuggling, nasabat ng Bureau of Customs katuwang ang iba pang ahensya ang higit kalahating milyong pisong sabu na itinago sa parcel sa isang cargo facility sa Pasay City. Ayon sa investigasyon, idiniklara bilang pagkain ng droga. Nadiskubre ang droga matapos i-flag sa X-ray screening ng Bureau of Customs ang selyadong parcel.
agad nagsagawa ng inspeksyon ng K9 unit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA kasama ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nang buksan ang parcel, saka tumambad sa kanila ang humigit kumulang 78 gramo ng sabu na nakasilid sa mga selyadong pakete na nagkakahalaga ng 530,000 pesos. Ayon sa PNP AVSE Group, galing Parañaque City ang parcel at ipapadala dapat sa Tagbilaran, Bohol. Patuloy ang investigasyon ng PIDEA para matukoy kung sino ang nagpadala at kung para kanino ang naturang kontrabando. Inilunsad ng Bureau of Customs ang Top Importers Office o TIO na magsisilbing pangunahing tulay ng komunikasyon para sa top 2,000 revenue-generating importers sa Pilipinas. Layon ng bagong opisinang ito na mas pabilisin at gawing mas transparent ang daloy ng kalakalan sa bansa. Narito ang report. Mas mapapabilis at mapapadali na lalo ang pagnenegosyo sa bansa dahil sa inilunsad na Top Importers Office o TIO ng Bureau of Customs. Layunin ng bagong opisina ng Customs na gawing mas epesyente ang transaksyon ng malalaking importers na daan-daang bilyong piso ang pinapasok na kalakal sa bansa kada taon. Kasama sa tututukan ng TIO ang mas pinasimpleng accreditation ng piling top importers, pati na ang mas pinabilis na assessment, pagbabayad at agarang pag-release ng mga kargamento nila mula sa mga pantalan. Yung ease of doing business, mahalaga to sa kanila upang tuloy-tuloy yung kanilang pag-angkat ng mga raw materials at ng mga kalakal na kanila rin ang itidistribute o ititinda dito sa ating bayan. Mas mabilis kasi yung paglabas ng kanilang mga kargamento, mas mabilis nilang ma-deliver yan sa kanilang mga negosyo at makakasingil tayo ng mas tama, mas mabilis. Ayon kay Commissioner Ariel, importanteng matutukan ng mga top importers ng custom dahil naglalaro sa 50 hanggang 70% ng kabuang koleksyon ng BOC kada taon ang nanggagaling sa duties at taxes na binabayad ng mga ito. Katunayan, noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 650 billion pesos ang kinita ng BOC mula sa mahigit 2,000 top importers pa lang. Ngayong 2026, posible pa itong pumalo sa 700 billion pesos kapag naabot ng customs ang target na kita nito na 1 trillion pesos. Nilinaw naman ni Commissioner Nepomuceno na sasalain ng customs ang mga kumpanyang ipapasok sa TIO. Ibabase nila ang accreditation sa volume ng inaangkat na mga produkto ng kada kumpanya at kung malinis nga ba ang kanilang track record at hindi sila nadawit sa smuggling. Yung dalawa rin ang pinakamalaga para masigurado natin yung magka-qualify sa tax top importers office natin ay kwalipikado, walang favoritism. Based on our available data, yung top importers natin, mga 2,000 to 2,500 companies yan, ano? Ang mga nag-i-import mo sa Pilipinas, mga 40,000. Hindi naman ito napakarami kumpara sa kapuan ng mga nag-i-import talaga sa bansa. Nilinaw rin ng BOC na hindi diskriminasyon sa mas maliliit na importers ang pagtatatag ng Top Importers Office. Hango raw ang konsepto nito sa Large Taxpayers Division ng BIR na nakatutok sa pag-aasikaso sa malalaking taxpayers sa bansa. Tiniyak din ni Commissioner Nepomuceno na tinututukan naman daw ng customs ang pangangailangan ng lahat ng importers, maliit man o malaki. Huwag ka ba naman yung mga mas maliliit na kumpanya no? O yung mas maliliit ang volume na ini-import nila. Ganito lang, iniisa-isa natin kasi bawat isang grupo, iba't iba yung pangangailangan eh. So yung mga napakalalaki importers, iba yung pangangailangan nila. Yung medium-sized importers, iba rin yung pangangailangan nila. Plano rin ng customs na maglagay ng mekanismo para makakuha ng feedback tungkol sa TIO. Ito raw ang paraan ng BOC para masukat kung epektibo ang ipatutupad na reforma. Lalo't layunin ng TIO na hikayatin pa ang mga importer na mas palawakin ang pagnenegosyo. Formal nang umupo bilang bagong subport collector ng Mindanao Container Terminal o MCT sa Tagoloan, Misamis Oriental, si Collector Nasruddin Guro. Sa turnover ceremony noong May 13,
Pinalitan ni Guro si Attorney Jennifer Lagmay na itinalaga naman bilang Acting District Collector ng Port of Subic. Hindi na bago si Guro sa MCT dahil dati na siyang nagsilbi bilang Chief of Assessment bago naging Sub-Port Collector ng Iligan sa loob ng 6 na taon. Nanawagan ngayon si Guro ng suporta at kooperasyon mula sa mga kawani upang maipagpatuloy ang maayos na serbisyo at revenue collection ng Pantalan. Ang MCT ang pangunahing revenue driver ng Port of Cagayan de Oro. Kaya suportado ni District Collector Manuel Zurbito ang appointment ni Guro. Kumpiyansa si Zurbito na ipagpapatuloy niya ang malakas na revenue collection at modernisasyon alinsunod sa direktiba ni na Pangulong Bongbong Marcos at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Agarang aksyon ang ipinangako ng bagong upong District Collector ng Port of Subic na si Attorney Jennifer Lagmay laban sa mahigit 100 abandonadong container na inireklamo ngayon dahil sa matinding masangsang na amoy. Umani na kasi ng reklamo ang 118 na abandonadong reefer container matapos mabulok ang mga frozen at perishable goods sa loob nito dahil hindi pa nadidispatsa sa Subic Bay International Terminal Complex. Dahil dito, umaabot na sa mga kalapit na establishmento ang masangsang na amoy na inireklamo na rin ng mga locator sa lokal na pamahalaan at SBMA. Ayon sa Bureau of Customs, naiwan ang ilang container sa Pantalan mula pa noong 2018 dahil sa abandonment, misdeclaration o hindi pagbabayad ng buwis. Naudlot naman ang pagtatapon sa mga reefer container noong 2024 dahil sa reklamo ng pagtagas ng mabahong likido at singaw sa mga dinaraan ng lugar. Matapos formal na maitalaga sa pwesto, tiniyak ni Collector Lagmay na pinag-aaralan na nila ang sitwasyon at inaasahang magkakaroon ng resolusyon ang BOC sa mga susunod na linggo kasabay ng panawagan ng pag-unawa sa publiko. Mas pinalakas at mas pinalawak na serbisyo. Ito ngayon ang target ng Bureau of Customs kasunod ng serye ng mga pakikipagpulong ni Commissioner Ariel Nepomuceno at ilang opisyal ng BOC sa iba't ibang ahensya at sektor. Narito ang report. Pinangunahan ni na Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Immigration Commissioner Joel Viado ang pulong tungkol sa pagpapalakas ng border security. Tinalakay rito kung paano patitibayin ang koordinasyon ng dalawang ahensya at paigtingin ang government response pagdating sa transnational crimes. Lumahok din si Commissioner Nepomuceno sa roundtable discussion ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Ibinida ni Commissioner ang mga gumugulong na reforma ng customs para sa digital transformation at modernisasyon ng operasyon. Itinampok niya ang pagpapatupad ng bagong teknolohiya para mapadali at mapabilis ang mga proseso sa ahensya at palakasin ang kampanya kontra smuggling. The full digitalization of the Bureau of Customs must be 100%. Not 90%, not even 99%. Because if you leave 1% to discretion, then there goes the problem again. Sa pulong naman ng DOC at makinatawan ng US Embassy, nangako ang ahensya na patuloy ang mga pagsulong nito sa maswabe na pagproseso ng mga shipment, lalo ngayong umakyat na ang cargo volume dahil sa mas malakas na kalakalan. Inilatag din ng Customs ang mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa infrastruktura at logistics. Nakipagpulong din ang ilang kinatawan ng Customs sa Anti-Red Tape Authority o ARTA para sa mga posibleng hakbang sa paglinis ng proseso sa pagtugon sa mga potensyal na reklamo o concerns mula sa publiko. Pinag-usapan dito ang ilang operational concerns at nilinaw ang proseso sa client feedback na inendurso ng ARTA. Nagkaroon din ng courtesy meeting ang Port of Clark at mga kinatawan ng DHL Express para pag-usapan ang potensyal na business development sa loob ng Clark Freeport Zone. Nagpahayag ng suporta ang Port of Clark sa mga proyekto at expansion ng DHL sa Clark. Susunod, modernization at digitalization ng Bureau of Customs hindi na mapipigilan. Mga tauhan ng Port of Iloilo at District Collection 10 humataw sa court para sa Sports Fest.
6 na retirees ng Customs pinarangalan dahil sa tapat at matagal na pagsiservisyo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan, para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Hindi na talaga paaawat ang Bureau of Customs sa hangaring modernisasyon at digitalisasyon. Sa tulong kasi ng teknolohiya, mas pinabilis at pinadali na ang mga proseso sa ahensya para sa mas magaan at mabilis na transaksyon.
Kaugnay nito, inilatag ng BOC ang 8 pillars na magsisilbing gabay sa pagre-reforma sa ahensya. Narito ang report. Alinsunod sa utos ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na i-modernize at i-digitalize ang ahensya, inilatag na ang roadmap o plano na nakasentro sa 8 pillars ng reforma. Una sa pillars na ito ang digitalization ng core processing system. Sa ilalim niyan, ginawang digital ang mga pangunahing proseso ng BOC. Pangalawa, ang pagpapaigting sa network security, cybersecurity at cloud modernization para palakasin ang operasyon ng customs. Itinatag na rin bilang ikatlong pilar ang cloud-based data link and exchange platform para sa mas mabilis na palitan ng datos sa pagitan ng ahensya at stakeholders. Kabilang din sa pillars ang pagpapalakas sa risk management systems para agad matukoy ang mga high-risk shipment na dapat inspeksyonin. Ginagawa ring moderno ang pag-iinspeksyon sa mga kargamento tulad ng pag-upgrade sa X-ray scanners. Para mabawasan naman ang matagal ng problema sa port congestion, iniuugnay na ang mga sistema ng mga pantalan. May portal na rin kung saan makikita ang status ng mga kargamento, mga bayarin at schedule sa pagre-release nito. Tuloy-tuloy naman ang pagsasanay sa mga kawani ng customs para sa paggamit ng mga bagong teknolohiya. Ayon kay BOC Management Information Systems and Technology Group Deputy Commissioner Rev C. Escobedo, malaking tulong ang digitalization para maiwasan o mabawasan ang delay sa mga shipment. Itong ating mga na-introduce na digital technology and solutions, ang epekto nito ay napapabilis yung proseso at procedures ng customs flow at naiiwasan yung delay. At kapag na-address yung delay, bumababa ang cost of doing business para sa mga importers, exporters, brokers, pati na rin sa mga logistics providers. Sa ilalim pa rin ng 8 pillars, patuloy ang pagpapaunlad ng BOC sa kanilang digital solutions. Kasama rito ang Automated Exports Declaration System para sa mas mabilis na pagproseso ng export declarations. May online tax estimator na rin para matansya ng stakeholders ang babayarang duties o buwis sa kanilang shipment. Ma-access na rin ang e-service catalog na online listahan ng mga serbisyo ng customs. Sa tulong ng mga ito, mas napapadali na ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Mas nagiging competitive ang Bureau of Customs at nagiging competitive for investment at nagiging trading destination yung Pilipinas. Dahil malaki at marami na ang improvements sa sistema at proseso na ibinibigay ng Bureau of Customs. Sa ilalim ng 8 pillars, magsusumikap pa raw ang BOC sa modernization ng ahensya para mas makahikayat pa ng foreign investors at makasabay ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Sa hakbang na ito ng Bureau of Customs, inaasahang hindi lang ang proseso ang lalakas, kundi pati na rin ang tiwala ng mga negosyante sa ekonomiya ng bansa. Ibinida ng Bureau of Customs sa ginanap na ASEAN-EU Sustainability Summit 2026 ang modernization efforts ng ahensya bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-digitalize ang mga serbisyo ng gobyerno. Dinaluhan ang International Summit ng mahigit 200 global leaders para isulong ang green transition, economic resilience at sustainable development sa Southeast Asia. Sa panel discussion, pinagmalaki ni BOC Deputy Commissioner Agaton Uvero ang pagpapalawak sa Super Green Lane Program para sa paperless at faceless transactions ng mga trusted companies. Target din ng BOC na tuluyang i-upgrade ang kanilang electronic to mobile o E2M system sa susunod na taon. Bahagi ito ng kanilang Digital Transformation Program upang mabawasan ang red tape at mapalakas ang transparency gamit ang mas technology-driven na sistema. Binigyang diin din ni Uvero na kasabay ng digitalization ang pinaiting na border protection at kampanya kontra smuggling, katuwang ang 40 regulatory agencies. Iginiit ni Uvero na dapat parusahan at gawing mas magastos
ang iligal na kalakalan para sa mga lumalabag, habang binibigyan naman ng insentibo at gantimpala ang mga legal na negosyo. Kalidad ng serbisyo sa mga pangunahing port ng Bureau of Customs, world class. Ito ay matapos magtagumpay ang mga port sa sunod-sunod na surveillance audits na nagpapatunay na pasado sila hindi lang sa lokal na pamantayan, kundi sa global standards. Narito ang report. Madaling maglatag ng plano para mapaganda ang operasyon ng isang ahensya. Pero pinatunay ng Bureau of Customs na hindi lang hanggang drawing ang kanilang mga reforma. Patunay rito ang positibong resulta ng mga surveillance audit ng TUV-SUD sa iba't ibang pantalan. Matapos ang masinsinang dokumentasyon at interview sa mga matataas na opisyal, pasado sa audit ang Port of San Fernando noong April 13. Hindi rin nagpahuli ang Port of Manila na nakapasa na rin sa kanilang audit noong May 12 at 13. Katunayan, kinilala ng TUV-SUD ang zero non-conformities o walang nakitang anumang paglabag sa pantalan. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Wala kaming violations dun sa mga customs laws, rules and regulations na pinututupad ng head office natin. Ibig sabihin yan, lahat yan in conformity sa batas, sa OPCR, sa IPCR, sa Citizens Charter, sa Civil Service Rules and Regulations, Customs Laws, Rules and Regulations, lahat yun pasok sa standard. Napanatili rin ng Port of Batangas ang kanilang ISO Quality Management System Certification matapos makalusot sa audit noong April 20. Ibig sabihin walang mintis at patuloy sumasabay sa pandaigdigang standards ang kanilang operasyon. Bilang kauna-unahang pantalan na nakakuha ng ISO certification noong 2013. Hindi lang sa malalaking pantalan makikita ang kalidad at mabisang pamamalakad dahil pati ang subport of Mactan na panatili ang ISO certification kasunod ng kanilang evaluation noong Marso. Paliwanag ni District Collector RJ Toralba, higit sa sertipikasyon, serbisyo ang tunay nilang layunin. Napakahalaga ng surveillance sa port audit para malaman natin kung saan pa tayo mag-i-improve. Kung wala namang improvement na magaganap, kung paano natin mapapaganda pa yung maganda ng ginagawa natin. Dagdag pa ni Toralba, kapag maayos ang operasyon sa customs, ang mga kababayan at ang ekonomiya ang direktang nakikinabang. Kung mas mabilis kasing nailalabas ang mga kargamento, mas mabilis ding na ipapamahagi ang mga produkto sa merkado. Dating dyan, makaka-order sila ulit ng bagong mai-import. So another revenue for the government, another delivery. So yung food chain mas mabilis. Pag mabilis ang food chain, mabilis ang economic activity ng ating bayan. So walang ibang pupuntahan niya kundi pag-angat ng ating gross domestic product at saka gross national product. Ikinagagalak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na natutugunan na ang mga pinakamadalas na reklamo laban sa kanilang ahensya. Kabilang dito ang pagproseso ng accreditation at issue sa balikbayan boxes. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagkaantala sa accreditation ng mga broker at importer ang nangungunang suliranin na kanilang natatanggap. Dahil dito, naabala ang transaksyon ng mga negosyante sa Bureau of Customs. Kung noon ay taon-taon ang renewal, ngayon, pinalawig na ito ng BOC at Department of Finance sa 3 taon upang maiwasan ang delay. I'm thankful, inapprove din kagad ni Secretary Frederick Go ng Department of Finance yung accreditation na kailangan ng mga negosyante na dapat every year nagpapa-accredit sila sa BOC. Ginawa ko ng 3 years yung validity nun upang every 3 years na lang sila, kumbaga, mamumroblema sa accreditation. So, hindi na yearly. Pangalawang pinakamadalas ireklamo ang mga naantalang balikbayan boxes na naresolba na rin ng ahensya. Sa katunayan, naipamahagi na ng BOC noong nakarang buwan ang mga natenggang padala sa mga pantalan. Pangatlo naman sa mga natatanggap na reklamo ng BOC ayon kay Commissioner Nepomuceno ang hinggil sa korupsyon. Kaya mas pinaigting ng ahensya ang internal cleansing sa loob ng ahensya laban sa mga tiwaling customs personnel.
Time out muna sa mga dokumento at kargamento dahil may ibang laban na pinaghahandaan ang ilang tauhan ng Bureau of Customs. Todo buhos ang energy ng Collection District 10 sa kanilang pickleball tournament. Habang pasiklaban naman ang galing sa court ang Port of Iloilo Sports Fest. Narito ang report. Team Blue. Red. White. At green. Yan ang apat na team na magtatagisan sa Aduana de Iloilo Sports Fest 2026 ng Bureau of Customs Port of Iloilo. Noong May 18, isinagawa ang kanilang opening ceremony. Todo cheers sa pagpapakilala ang bawat team. Ayon kay District Collector Noli Santua Jr., ito na ang ikalawang taon ng kanilang sports festival. The purpose of this is strengthen the unity and camaraderie across the employees and the offices, and also to promote the health and wellness and the resiliency of the employees, and to instill discipline, fair play, and integrity. Likewise, this will enhance teamwork and leadership among our employees. After ng opening ceremony ay agad na ring sinimulan ang mga palaro gaya ng table tennis at darts. Yung mga games dito is table tennis, darts, chess, Scrabble, then we have games like Mobile Legends. Also yung mga tag-of-war natin, and also yung mga iba pang mga team games natin. Ang ganitong aktibidad daw ay paraan para kahit papaano ay makahinga sa trabaho ang mga empleyado ng customs. Pero wag daw mag-alala dahil pagkatapos ng laro, palaging back to work naman ang mga BOC personnel. Idinaos hanggang May 22 ang Sports Festival. Hindi naman papahuli sa uso ang mga taga-BOC Collection District 10. Palo kung palo sa kanilang kauna-unahang pickleball tournament na ginanap nitong May 11 hanggang May 13 sa Cagayan de Oro City. Nagpakitang gila sa mga empleyado ng iba't ibang court na nakakasakop sa District Collection 10 sa ilang tournament division gaya ng mixed doubles, men's and women's doubles, at singles na may advanced and intermediate categories. Sobrang mahirap pero nandun naman yung teamwork. Marami naman tayong mga kaibigan, nagtulong-tulungan lang kami. Most important is yung mas strengthen natin yung unity ng camaraderie ng Bureau. Plano raw nilang sundan pa ulit ang tournament ngayong July. Planning ni District din sana masundan for Season 2, probably this July. Steady yung work natin, maging positive work tayo palagi. Kailangan balance yung work at saka play para more productive tayo for public service. Hindi nagtatapos sa mandato ng law enforcement ang pagsisilbi sa bayan ng Bureau of Customs. Patunay rito ang voluntaryong pag-donate ng dugo ng ilang kawani ng ahensya para masuportahan ang supply ng isang ospital. Nakipag-ugnayan ng BOC sa Veterans Memorial Medical Center para sa isang bloodletting drive. Lumahok dito ang ilang customs personnel upang matiyak na may sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Bago ang actual bloodletting, dumaan muna ang mga donor sa masinsinang screening at medical check upang matiyak na ligtas ang kanilang pag-donate. Layo ng inisyatibong ito na ipalaganap ang diwa ng volunteerism at pagtulong sa kapwa sa loob at labas ng ahensya. Pinarangalan ng Bureau of Customs ang 6 na retiring personnel nito bilang pagkilala sa kanilang matagal at tapat na paglilingkod sa ahensya at sa sambayanang Pilipino. Binigyan ng plaque at send-off ceremony ng Customs ang 6 na kawani noong May 15. Binigyan din ng BOC ang kahalagahan ng pagkilala sa ambag ng mga kawani ng Customs sa pagpapalakas ng administrasyon at serbisyo publiko. Alinsunod ito sa Integrity, Accountability, and Modernization o IM program ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa isang mensahe naman, pinuri rin ni Deputy Commissioner Arnel Alhambra ang dedikasyon, integridad at mahahalagang kontribusyon ng mga magreretirong empleyado sa pagpapatupad ng mandato ng ahensya.
Nagpasalamat din sila sa ipinakitang malasakit, pakikipagkapwa at serbisyo ng mga retirees sa kanilang mga kasamahan at sa publiko. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod, mga kunakot sa Customs, hindi makalulusot sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan na kasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhing makarating ng maayos ang mga in-order na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-check-out ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border. Sinisigurado ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa, makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check
Mula sa mga bagahe ng mga biyahero hanggang sa mga kargamentong pangnegosyo, lahat yan may dapat na bayarang buwis. Pero sa kakulangan ng kaalaman, marami nga naman ang naguguluhan sa mga babayaran at sa mga patakaran. Kaya naman dapat na alam mo ang batas at ang karapatan mo para iwas scam o panloloko. Kapag kagado ka ng tamang impormasyon, maayos, ligtas at walang aberya ang mga transaksyon at siguradong hayahay nga naman ang paglalakbay. Ngayon, mayroon ng malalapitan at masusumbungan. Anumang reklamo o tanong, idulog mo na yan at sagot ka ng ating Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dito sa Isumbong kay Commissioner. Mula sa pangungutong at pakikipag-usap sa mga fixer hanggang sa mga paratang ng pakikipagsabuatan sa agricultural smuggling, lahat yan isa-isang sinilip at hindi pinalalampas ng Bureau of Customs. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang koleksyon ang binabantayan, kundi pati ang integridad ng bawat kawani. Alam nating madalas makabit ang pangalan ng ahensya sa korupsyon at iligal na transaksyon. Kaya naman, sa pamamagitan ng mga reforma, layunin niyang maibalik ang dangal ng kawani na may pagmamalaking sabihin na sa BOC ako nagtatrabaho at tapat ako sa serbisyo. Pero gaano nga ba kahigpit ang ginagawang paglilinis sa sariling hanay? Paano sinisigurong ligtas ang mga nagsusumbong? At ano ang naghihintay na kaparusahan sa mga tiwaling opisyal? Dahil tinitiyak ni Commissioner Nepomuceno, walang lusot sa customs, lagot ang kurakot. Kasama natin ngayon ang napakasipag na aksiyonman ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Com, magandang araw po. Magandang araw, Carlo, at sa ating mga kababayan. Magandang araw din. Com, madalas po sa paniniwala ng mga tao kapag sinasabi na may katiwalaan kagaya ng smuggling sa Bureau of Customs, baka may kasabwat sa loob. Ano po ba yung ginagawa po natin para malaman kung merong kasabwat sa loob? At ano na po ba yung statistics natin kung meron man, kung meron pong napatunayan na meron nga pong nangyayari? Hindi naman mangyayari smuggling na walang kausap sa loob ng aming ahensya, no? Kahit binabantayan ko yung aming mga tauhan. Again, marami kaming mga tauhan na maayos na nagtatrabaho. Subalit kagaya ng maraming organisasyon, normal na may mga tauhan kang, sabi nga natin, pasaway. Yun ang dapat naming panagutin. Ano? Yun din ang dapat nating matanggal sa ating sistema. Kaya't nitong ngayon, habang ako na commissioner, mayroon tayong total of 73 cases already filed against smugglers. Unfortunately, may mga nakasama dyan ng mga tauhan din namin mismo. Hindi ako masaya na nadadama yung mga tauhan namin, subalit trabaho ko na panagutin ang lahat ng dapat habulin ng batas kahit kasama pa ang aming mga tauhan. In fact, meron kami na siyam na mga tauhan dito sa recent agricultural smuggling na high-profile case. Pinag-usapan niya sa Senado, sa Kongreso. Yan ay isinama namin doon sa dapat imbestigahan criminally doon sa agricultural smuggling na yun. Siyam sila. Meron pang 10 na ongoing yung kanilang administrative cases. Hinaharap nila yun. At marahil marami pang isusunod ako dyan. Ano? Kaya gusto ko nga ako nakikinig ang aking mga tauhan, mas minamarapat ko na walang madamay ng mga tauhan ko. Dahil mga kasama ko sila. Sumunod na sila sa tama upang hindi na madamay dito sa smuggling. Ano. Kaya lang, kapag kasama sila, wala tayong magagawa. At talagang magkakaroon sila ng either administrative case or criminal case or pareho. Hindi ako natutuwa pag nadadamay mga tauhan namin. Kaya lang, tungkulin ko na panagutin lahat yung smugglers mismo, protectors, financiers. Pagdating po dun sa corruption, meron po ba kayong specifics na po pwede banggitin na ito yung pinaka marami na sumbong? Ganito yan eh. Pag meron delay, meron humingi daw ng pera. Kaya lang, ganito ang ginagawa ko. Hindi naman po pwedeng basta ka magtanggal ng tao. No? Dapat may due process din yan. Subalit, kapag meron sa amin reklamo, pinapa-imbestigahan ko kagad yan. Dahil baka totoo, maaaring hindi rin totoo.
Pag inimbestigahan na natin yun, yung nanghihingi ng pera para bumilis yung iyong transaksyon, pinapa-double check ko kagad yan. Kapag yan napatunayan, halimbawa may mga text messages, may tawag, may picture na magkakasama o nakikita sa CCTV, yan ay magkakaroon ng basehan upang aksyonan namin at least administrative action laban do sa aming mga tauhan. May mga sistema naman yan upang malaman natin kung totoo, pananagutin natin. Kung hindi naman totoo, sinasabihan pa rin namin ang aming tauhan na mag-iingat kasi baka naman hindi lang siya nahuli. So, mahigpit kami dyan sa mga reklamo. At ako mismo, may regular report sa akin yung aming mga tauhan. So ito po yung mga hakbang na ginagawa nyo. Pagka may reklamo sa mga fixers o mga gusto ng extortion. Pero paano po sakaling may mga gusto magsumbong pero natatakot para sa kanilang kaligtasan? Yun nga, naunawa natin yan. Siyempre, hindi madaling magsumbong tapos baka maging delegado ka. Ginagarantiyahan ko, pag ginamit nila yung isumbong kay commissioner, pinasok nila yung aming platform sa kanilang internet, yan ay talagang in confidence yan, confidential yan. Hindi malalaman ng kanilang nirereklamo. Kahit tauhan pa namin yon, hindi maralaman ng kanilang inirereklamo kung sino yung nagreklamo. Action na namin yun. Di ba? O para po naman kung sakali, paano ko malalaman kung nagpapanggap ba ito? Ano po yung safety check na po pwede kong gawin? Unang-una, yung mga kababayan natin na hiningi ng pera, no? Huwag silang maniwala kasi kagad. Pag talagang nagsumbong sila doon sa sumbong kay commissioner, nadidila yung kargamento nila, as long as wala silang violation, ibig sabihin, tama naman yung kargamento nila, legal lahat, ba't kayo magbabayad? Pag may hinihinga kayo ng pera ng BOC, ng empleyado namin, o yung nagpapanggap na representative ng mga empleyado namin, itip nila doon sa isumbong kay commissioner, aaksyonan natin yun. Huwag sila magpabiktima. Dapat lumang uso na yun, lumang tugtugin na yun eh. Pag nagpabiktima sila, wala akong magagawa doon. Ano? Pag sinumbong nila, meron akong magagawa. Pag tiwalaan nila ako, yung aking mga kasamahan, talagang so far, napatunayan naman namin at ito ay sinasabi ng napakaraming business organization. Makati Business Club, Filipino-Chinese Chamber, Chinese Federation, napakaraming organisasyon. Kahit papano, nagsasabi sa amin na nararamdaman nila yung pagbabago sa BOC. Again, magsumbong sila doon sa isumbong kay Commissioner, aaksyon na namin yun. Huwag sila matakot. Hindi malalaman ng sinusumbong nila yung sino ang nagsumbong. Pangarap natin syempre na maging malinis ang hanay ng customs. At isa sa mga nakikita nating reforma na ginagawa po ngayon ay ang IMBOC. Yun. Yung IMBOC, paano po siya nakakatulong para reformahin, linisin ang hanay ng customs? Importante talaga yung pagbabago. Naririnig naman natin talaga. Ang pagbabago, nagsisimula sa tao naman talaga. No? So, sabay kong ginagawa. Yung mga sistema, yung digitalization, sabay yun. Para kahit sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka na makakagawa ng mali. Subalit kasabay nun, dapat yung pilitin natin lahat, gawin namin lahat, yan ang ginagawa ko ngayon, na yung personal na level ng ating mga kasamaan sa BOC, magkaroon ng talagang sa level nila, of course, hindi naman hindi naman yan puwersahan. Yung IM movement, yan ay voluntaryo. Nag-imbita ako ng mga kaibigan ko, in this case, ng mga kaibigan ko, natutulungan nila ako, personal na tulong para sa bansa, tulungan nila akong hikayatin yung mga tauhan namin sa Bureau of Customs na gusto rin na magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho ng mas maayos. Tinutulungan ako halimbawa ni Anthony Pangilinan, sikat yun, ano? So, for the professional and personal development and improvement ng mga tao natin, meron pang isa, pastor naman, si Brother Jojo Baldo, magaling yon, kasama ko sa UP. So siya naman, yung mga merong gustong sumali naman sa Bible study, buong bansa. Buong bansa yan. Kailangan lahat eh. We have 17 major ports, 39 subports. So we have 56 ports all in all. Ang pangarap ko, para sa kanila, yung iiwanan kong POC ay isang mas matibay na institusyon na nirerespeto ng kanilang mga kapitbahay at kanilang mga kaibigan, pamilya, na kapag ikaw ay taga-BOC, ika nga, proud ka sa sarili mo. Napansin din po natin na mas malaki ang nagiging koleksyon ngayon ng BOC. Ito ba ay patunay na humihigpit na ngayon ang
isinasagawang seguridad and measures are in place na sa customs at makikita pa nating tataas pa at lalaki pa lalo in the coming months? Ang pinakamatibay, pinakamalinaw na pruweba na nagkakaroon ng pagbabago sa BOC, ay yung koleksyon. Kasi kapag tinanong ako ni Presidente, paano namin nagagawang mapataas yung koleksyon? Buwan-buwan, mas mataas kung ikukumpara sa the same period last year. Mas mataas sa target, nagkaka-surplus kami. Sabi ko kay Pangulong Bongbong, simple lang po yan, sir. Pag tama ang iyong computation, tama ang bayad mo. Basic mathematics. Pag mali ang iyong computation, may corruption, mababa rin ang iyong koleksyon. So kaya tayo nagkakaroon ng mataas na collection performance. In fact, nagkakaroon pa tayo ng consistent surpluses. Lampas sa target ng ating koleksyon kasi tama yung iyong computation. Pag nireforma mo ang proseso natin sa BOC, tataas ang koleksyon. Sa ibang topic naman po, teknolohiya. Paano po niyo ginagamit ang technology bilang sandata para bantayan ang inyong hanay? Kailangan available na yan. Meron ng mga technologies, yung mga kakayanan, yung mga ibang bansa, i-adapt na lang natin or kopyahin na lang natin. In our case, inaaral namin ang sistema ng Singapore, even ng Thailand. Yung sinasabi kong Customs Processing System, CPS, fully digitalized, i-adapt na natin yan. AI-capable technologies, may mga analytics na yan, even blockchain, dapat yan i-adopt na natin. Meron tayong E2M system, nakukulangan ako dyan Simple lang, Carlo Kung perfect na itong technology natin, wala na smuggling. Meron tayong mga x-ray machines. Yung body-worn cameras, ginagamit na natin mga tawa yan. Subalit, pinapadagdagan ko pa yan. At yung body-worn cameras, naka-record yan sa aming COC, yung aming command center, para naka-record. Marami pa. Halimbawa, yung mga barko na dumidikit sa bansa, meron na kaming capability na nakikita yan na satellite-based technology. Nakikita natin yan kapag bumabagal yung isang barko at malayo pa sa bansa at may dumikit diyang barko na mas maliit. Nakikita namin yon. Ibig sabihin, nagpapaihi na yon. Paihi, ibig sabihin, yung laman na diesel, halimbawa, ng malaking barko, ita-transfer papuntang barge. Again, hindi pa perfected yan kasi we have more than 7,100 islands. Ito pong napakagandang movement na ginagawa po ninyo para malinis ang hanay ng customs. Pero meron pa rin ilang tiwali. Ano po ang mensahe nyo sa mga airing officials o mga baluktot na pag-iisip ng mga taga-customs? Patagalan to, Carlo Di ba? Ako trabaho ko, siguro yung tama mangyayari sa BOC habang ako commissioner nila. Yung iba naman na ayaw sumunod, palagay ko hindi sila tatagal sa akin. Para sa kanila yun, para sa bansa yun. Pag di sila sumunod, mananagot sila. So makakaasa ating mga kababayan, in due time, mas makikita natin na mas maayos ang ating Bureau of Customs. Mahirap paniwalaan, pero unti-unti nakikita na yan ang ating mga kasamahan sa mga negosyante. Nakikita na nila yung pagbabago. Subalit, malayo-layo pa tayo. Hindi to overnight. Hindi to simpleng isang araw, isang linggo, isang buwan, not even 1 year. Para po sa mga negosyante, importer, or mga ordinaryong mamamayan na may napapansing mga irregularidad sa customs, ano po ba yung pwede lang pagsumbungan at platform? Dalawang paraan, Carlo, para makapagsumbong sila. Unang-una, doon sa numero na 8705-6000. Pangalawa, sa tingin ko mas madali, yung pumunta sila doon sa isumbong kay Commissioner. Ano yan? Platform yan, digital platform. Pumunta sila roon, makakapag-type sila, makakarating sa akin kung ano yung isinusumbong nila. Mga tauhan ko mismo ang magbabasa niyan at yan ay iuulat sa akin at pag ako mismo ang mag-uutos, anong dapat gawin sa mga sumbong nila. Kahit maliit na bagay, malaking sumbong, pareho lang sa akin yon. Bibigyan natin ng atensyon yon. Malinaw po sa ating kwentuhan ngayon, ang daming ginagawa ng Bureau of Customs. Bukod sa pagbabantay syempre at pagka-file ng reklamo laban sa mga tiwaling tauhan, andyan din naman yung rewards and incentives para sa mga tapat. At meron din po kayong reforma o programa para makatulong sa mga gusto mag-volunteer, mag-undergo ng reforms. At sa mga gusto naman magsumbong, andyan yung mga paraan kung paano makikipagtulungan sa Bureau of Customs. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong binahagi at sa inyong oras. Thank you po, Com. Salamat din, Carlo, at sa ating mga kababayan.
Susunod, proseso ng self-check-in ng mga bagahe sa airport, alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Every year, thousands of motor vehicles enter the country, each requiring accurate validation, proper tax assessment, and coordinated processing across agencies. As the workflow evolved, some steps remained manual or handled separately, creating opportunities to make the process even more connected and seamless. In line with Commissioner Ariel F. Nepomuceno's integrity, accountability, and modernization, or IAM movement, and in close partnership with the Land Transportation Office, the Bureau of Customs takes that important next step today. We proudly launch the Electronic Certificate of Payment, or ECP system, a new and engineered platform from the BOC's Management Information Systems and Technology Group to optimize and streamline the motor vehicle importation process. The ECP system integrates all major stages: submission, validation, processing, and transmission into one secure and automated workflow. Duties and taxes are automatically verified through the BOC's E2M system, while enhanced review mechanisms ensure that only validated and tax-compliant vehicle information is sent to the Land Transportation Office for registration. With the valuable support and collaboration of the LTO, a real-time feedback link with the Land Transportation Management System is now in place, strengthening interagency coordination and enabling faster, more seamless exchange of information. For stakeholders, the system offers simpler, more transparent processes, online registration, real-time tracking, and complete audit logs that reinforce visibility and institutional integrity. The ECP system also expands coverage to all motor vehicle transactions, including replacement parts, ensuring consistency and accuracy across the entire workflow. With this launch, and guided by the IAM movement, the Bureau of Customs moves confidently toward a more connected, technology-enabled, and citizen-focused future, delivering better service for stakeholders and the Filipino public. Nagbabalik ang Customs Check. Aminin na natin, ang pinaka nakaka-drain sa biyahe, yung mahabang pila pa lang sa airport, di ba? Imbis na excited ka, pagod ka na agad. Pero alam nyo bang, pwede nyo nang laktawan ang mahabang pilang yan dito sa NAIA. Gamit lang ang mga bagong self-check-in kiosks, mas hassle-free at mas mabilis na ang lipad nyo. Paano nga ba? Bago sumabak sa biyahe, dapat know before you go. Biometric technology na ang sagot para mas mapabilis ang check-in, bag drop at boarding sa Ninoy Aquino International Airport. Kung gusto mo itong subukan, napakadali lang ng proseso. Una, siguraduhin kasama ang airline mo sa facial recognition system at bayad na rin ang iyong travel tax. Kung okay na, dumiretso agad sa self-service kiosk sa loob ng NAIA terminals. Kapag turn mo na, piliin lang sa screen kung ano ang airline mo at iscan o i-input ang iyong booking reference at passport. Kumpletuhin ang facial recognition registration, saka i-print ang iyong boarding pass at baggage tags na ikakabit sa maleta. Kapag nakarehistro na, pwede ka nang dumiretso sa self-bag drop counter para i-check-in ang iyong maleta. Huwag kalimutang kunin ang resibo. Paalala lang, kung hindi ka qualified sa self-service, huwag mag-alala. Bukas pa rin ang regular counters ng iyong airline para sa manual processing ng iyong travel documents.
pagkatapos ng check-in, diretso na sa passenger verification gate kung saan pwede na rin gumamit ng facial recognition o iscan ang inyong boarding pass. Ganyan din ang gagawin mo sa boarding gate, paglagpas mo sa immigration at final security check kapag pasakay ka na sa eroplano. Less hassle ang hatid ng self-service counters dahil bawas dokumento, bawas pila at mas relaxed ang biyahe. Kaya kung available sa inyong flight, subukan ang biometric system. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, mga tauhan ng ilang ports pinarangalan dahil sa hataw na koleksyon sa buwan ng Abril. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Malaki ang pagpapahalaga ng Bureau of Customs sa ambag ng bawat kawani sa tagumpay ng ahensya kontra smuggling at sa pagkamit ng mataas na koleksyon. Kaya naman dahil sa hataw at record-breaking na revenue collection nitong Abril, binigyang parangal ng iba't ibang pantalan ang kanilang mga empleyado at opisina. Narito ang report.
Kinilala ng Bureau of Customs Port of Batangas ang sipag ng kanilang mga kawani at tanggapan. Ito ay matapos malampasan ang kanilang revenue collection target para sa buwan ng Abril. Nakatanggap ng Certificates of Commendation ang mga tauhan at opisina kabilang ang Subport of Sian at Subport of Puerto Princesa. Ayon sa Port of Batangas, nakakolekta sila ng 20.48 billion pesos noong Abril. Mas mataas yan kumpara sa 18.11 billion pesos na target na collection ng pantalan. Giit ni District Collector Carmelita Talusan, ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa dedikasyon at integridad ng kanilang mga tauhan. Patunay din anya ito ng kakayahan ng pantalan na maghatid ng magagandang resulta sa pamamagitan ng disiplina at teamwork. Dagdag pa ni Talusan, mahalagang mapanatilang operational efficiency compliance at patuloy na pagpapabuti ng proseso alinsunod sa mga reformang itinutulak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa ilalim ng IAM-BOC o Integrity, Accountability, Modernization Program ng Bureau of Customs. Nagsagawa rin ng awarding ceremony ang Port of Iloilo para kilalanin ang mahusay nitong collection performance nitong Abril. Pinangunahan ng District Collector Noli Santua Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Recognition sa mga empleyado. Binigyan din ng Certificates of Appreciation ang mga Contract of Service employees para sa kanilang suporta at kontribusyon sa operasyon ng pantalan. Nitong Abril 2026, nakakolekta ang Port of Iloilo ng 381.49 million pesos, higit sa 370.50 million pesos na target nito. Pinuri ni District Collector Santua ang mga kawani dahil sa kanilang dedikasyon, sipag at pagtutulungan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, at sa ilalim ng gabay ni Commissioner Nepomuceno, tiniyak ng Port of Iloilo na magpapatuloy sila sa pagpapalakas ng performance-driven initiatives bilang suporta sa mandato ng BOC. Sa ika-4 na sunod na buwan ngayong taon, namahagi ang Port of Cagayan de Oro ng Certificates of Commendation para sa mga tauhan nito dahil pa rin sa kanilang makasaysayang koleksyon nitong Abril. Kinilala ni District Collector Manuel Sorbito Jr. ang malaking kontribusyon ng mga kawani para sa hataw ng collection performance. Para sa buwan ng Abril, pumalo sa 5.05 billion pesos ang aktual na koleksyon ng Port of Cagayan de Oro. Mas mataas ito sa target nitong 3.35 billion pesos. Kaya nagresulta ito sa 1.69 billion pesos na surplus. Ayon kay Sorbito, matagumpay ang performance ng port dahil nakaangkla sa pagtutulungan ng mga kawani at pagsusulong ng IAM-BOC movement ni Commissioner Nepomuceno. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.